Mabuhay yan! O, diba? Hindi naman puro pagmumukha ko nakabalandra. Medyo maganda po panahon ngayon, maaraw. Ang gagawin po natin ngayon, mambubuisit po tayo ng mga subscribers. Siyempre, consider na po as family ng mga nag-like at nag-follow po ng Facebook ng Pinilakan Lakbay. Tatawagan ko po sila randomly kasi nag-post po kung sino po pwedeng bisitin at game po sa mga jokes. Yan. Tara, sama po ninyo ako kung sino po yung mga pwede po nating tawagan. Hello po, hindi ko po kayo makita ang inyong kagandahan. Ayan. O, ayan. Ayun! Wala pa ako para sa'yo, kuya, ha? Ayun! Kaya ko po pinalagay sa Pinilakan Lakbay yung comment, di ba? Para malaman po nila na hindi ako nanloloko. Yan. I-ready ko yung sarili ko sa'yo, ha? Napansin ko nga po yung kilay nyo, ha? Ganda ngayon, ha? Kamusta naman po kayo dyan? Ay, eto, lockdown. Nakakulong lagi sa bahay. Okay. Mainam naman mainam naman po at lakad na para hindi naman kayo magwala sa labas. Hindi. Kamusta naman po dyan? Kamusta yung family ninyo? Ay, okay naman. Okay. Okay naman kami. Medyo malungkot na masaya. Malungkot dahil maraming may kilalang may COVID. Masaya dahil maraming nangyari sa akin masaya. Napansin ko nga yung mga post niyo. Puro foreigners ang mga kausap ninyo. Social. Rich. Alam niyo po bang nakarecord kayo ngayon at ipapost sa YouTube? Ngayon? Pinas ko naman yun. Siyempre, alam niyo yun. Ano naman pinagkakaabalahan nyo ngayon? Bukod sa pakikipag-plastikan sa mga foreigner. Hindi, joke. Hindi ako nakikipag-plastikan. Naging-crush ko na kayo sa akin. Ako, pero kalalog lang naman. Pero naging-crush ko na. Hindi pala plastikan pala yun. Kinakarir para, sorry. Yes, yan ang tamang term. Kinakarir. Ayan. Yun. Ano pinagagawa niyo diyan sa bahay bukod sa adik sa pag-online? Di ba kayo naglilinis diyan, naglilinis ng pasimano? Nag-iiskoba naman minsan. Nag-iiskoba, tapos may pusa ako na minsan masungit, kaya hindi ko pinapansin. Pero hindi, ngayon, malungkot na masaya, yun lang ang masasabi ko. Yun nga, sana matapos na. Yun lang. Sana matapos na. Siguro masasabi ko lang po sa panahon ngayon, talagang malungkot na masaya. Kaya kailangan maging positive. Okay lang naman po i-express syempre yung pakiramdam natin about sa nangyari. Syempre marami mga tao na de-depress. Syempre yung freedom, yung kalayaan na hindi natin nagagawa dati. Hindi natin magawa ngayon. Meron talagang mga bagay na kailangan tayong mag-adjust. Kailangan natin mag-adjust para sa kanya. Ano ba yung sinasabi ko? Kailangan natin mag-adjust para sa... Yung kapatid ko nga, gusto ka, ewan ko, may meeting pa ata yung kapatid ko kasi may nag-online work, pero fan ka rin. Funding mo siya. Ay, wag nyo nang ipakita, baka mamaya matalbogan ang kagandahan ninyo. Nasa makeup. Kaya pala tinatawag. Kaya ako tinatawag, ganun makeup eh. Dito rin naman po. Wala. Busy ko sa work. Ayaan nyo po muna siya kumita. Ayun na importante ngayon. Hindi, ganyan na po. Dito rin po dito naman yung lungkot, hindi nyo sa kanila mapapansin kasi pag nakikita nyo naman sila, seryoso yung mukha na, hindi nyo alam kung malungkot o masaya. Kasi dito, reserve sila. Pero nararamdaman syempre dito, malungkot na masaya kasi depression syempre, tumataas yung rate ng depression ng mga tao. Pero importante sa lahat talaga, kasama yung pamilya, lalo na nasa bahay. Kasi kung walang kasama, di ba, napakahirap po ng ganun. Ikaw, kuya, matanong kita. Ako naman ang tatanong. Sige. Nalalabanan yung pagka-homesick
Kasi dapat nasa set of mind yan eh. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naging vlogger ako accidentally. Accidentally lang naman po talaga ito eh. Tapos may mga tao nakakausap na tulad ninyo, masaya, nakakangiti pag nababasa ko yung mga comments. Siyempre, yung mga negative comments eh, dinadaan natin sa joke kung paano magre-reply, di ba? Hindi naman dapat sa seryoso. Siyempre, minsan naman, tao din naman ako, kailangan akong magsalita sa mga ganung tao. Hindi naman para sa sarili ko, di ba sinasabi mo pansin? Ibig sabihin, para doon sa mga nanonood na kung ano yung dapat gawin din nila kapag mayroong mga taong negatibo sa paligid nila. Yun naman kasi yung purpose noon. So, syempre, nasa abroad, pag inisip ko talaga na malayo sa pamilya, hindi pwedeng gawin ganito, nag-iisip talaga ako ng mga positive sides. Talaga ang dami, no? Mga positive sides na kailangan paghugutan ko ng lakas. Kasi iniisip ko, may mga tao na sa ibang bansa, diba? Hindi sila makalabas. Katulad ng mga OFW, mga kasambahay. Imagine niyo hindi na makalabas. Day numero lahat ang kilos nila. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dito, napakalaya ko. Parang napakalaki advantage na yun. Dapat kong magpasalamat na, ay salamat sa Panginoon, may pandemya nga. Malaya ako, boy ako, nakakain ko ang gusto ko, nagagawa ko ang gusto ko. Isipin na lang natin yung mga taong walang makain, hindi makalabas ng bahay, nasa loob ng bahay ng amo nila, di numero, gusto nilang matulog, pero hindi, kailangan nilang kumilos dahil nasa loob ng amo nila, utusan. Ayun yung mga bagay na pinaguhugutan ko ng lakas kasi may message sa akin din ng mga OFW na ninira sa bansa, yung hirap ng buhay na dinadaanan nila. Yun ang nakakawa, di ba? Kaya napakaswerte natin kasi malaya tayo, may nakakain sa 3 beses ang araw, kasama pamilya, nakakirilos ng maayos. Kuya, at alam mo, enjoy ako dun sa vlog mo, yung kasama mo, yung mga pinsan mo, nung nandito ka. Yung Bulacan. Sobrang, siguro mga ilang beses ko na napanood yun. Oo, gano'n kami. Sila talaga yung sinasabahan ko, syempre, para naman umangat yung itsura ko. Hindi. Ilang beses ko talaga napanood yung first, yung apat kayo, and then yung birthday mo, and then yung nandun kayo sa ilalim ng puno, na nag-picnic kayo. Sa ilalim. Mahal ko yung mga pinsan ko na yun. Parang mga kapatid ko, kahit may tampuhan, pero mahal ko yung mga pinsan ko na yun. Natural lang naman yun. Natural lang sa mga pamilya may tampuhan. Pero at the end of the day, ayan, nag-English na naman ako Okay, go. Okay, come on, go on. Okay. At the end of the day, magkakasama at saka nagmamahala. Siyempre. Yun ang importante. Oo, nag-enjoy. Naaano nga ako, tsaka yung pag pinapakita mo yung buhay probinsya. Parang sabi ko, dahil sariwa pagkain, sariwa ang hangin, sariwa lahat. Yun yung wala dito sa Maynila eh. Oo nga, kasi nasa Maynila, masyado kang urbanidad sa sibilisado. Alam niyo naman kami. Hindi. Siyempre, ako rin naman kasi, natira ako sa Maynila na nung grade 1 ako. Hindi ko talaga... Hindi ko talaga kahit na nagtrabaho ko dyan sa Makati, binibigyan ako ng boss ko ng yung place. Kasi sa marketing nga, like kami travel, hindi ko kayang wala ko against sa Maynila. Kasi nga, depende kasi sa upbringing, depende sa environment na kinalakahan. Kasi lumaki talaga ako sa probinsya na kahit na bumiyahe ko ng 2 oras, pero dadaanan ko naman sa riwang hangin. Nasaan niyo ako? Ganun, siyempre, yung mga tao sa Maynila talagang hinahangaan ko sila. Kasi imagine, everyday, nasanay na sila sa ingay, sa traffic. Parang syempre yung part ng lifestyle. Ibig sabihin, pag nag-abroad sila, mamimiss nila yun. Totoo yan. Yung mga bagay na hindi nila makikita sa abroad, mamimiss nila yung mga bagay na nararanasan nila sa Pilipinas. Alam mo, bago ko makalimutan tinatawagan kitang kuya, pero natatakot ako, feeling ko mas matanda pa ako sa iyo. Hindi, okay lang naman po, di ba may mga ganyan naman na tao. Siyempre, kailangan pinupo ko yung mga kausap ko para siyempre, para mapansin naman nila na nagbabait-baitan ako.
Pwede ano na, syempre isipin nila mas bata. Bata ako sa kanila. Hindi nila alam, isip bata lang talaga. Pero alam mo, maganda yung sa'yo, maganda yung ano mo, outlook mo rin in life. Napaka-positive mo rin, regardless na, I'm sure kahit pa paano na nalulungkot ka, dahil syempre malayo ka sa pamilya, pero yung positivity mo, aura mo na positive, ang ganda-ganda, panurin talaga. Ay, salamat naman. Kahit naman ikaw. Pa rin ako sa'yo. Ako naman, kahit naman ako nakikita ko sa inyo talaga yung positive outlook. Nakikita ko na kasi yun ang kailangan natin sa panahon ngayon. Kasi kapag pinakita ko sa mga tao na malungkot ako, okay lang naman mag-i-emote ako minsan. Siyempre, parte na yun ng buhay ng vlogger na ilabas yung emotion. Depende naman sa reaction ng tao. Pero siyempre, ang mga tao hindi naman natin mapiplease na pag nagsalita isang vlogger, iniisip nila na para sa vlogger din yun. Ibig sabihin, nagbibigay din naman to kasi ng eye-opener. Ibig sabihin, concern. 'Di ba? Na may mga bagay talaga na minsan maging open tayo. Lalo na sa pamilya natin. Yung pagsalita nga lang ng I love you, hirap na hirap tayo sabihin sa mga pamilya natin eh. Pero napapadaan naman natin sa through actions. English yun. Take note. Through actions. Hindi, ibig sabihin, may points tayo pag nag-i-English. di ba? Sa susunod, di ba mas maganda yung gano'n na sabi nga, action speaks louder than word. O gawin natin plural. Actions speak louder than words. Singular and plural yan, di ba? Paano isang sentence? Di ba? Natutuwa ako sa iyo, tsaka natutuwa ako dahil yung mga kaibigan mo rin sa relaxing pintan. Sila ba yung kasama mo ng kumakain? Ay, hindi. Ano yun? Sa radio station yun. Di ba, mga kaibigan ako sa radio station. Sabi ko naman sa iyo eh. Hindi, yung mga taga-relaxing Finland. Ay, sorry. Yung mga kumakain, mga taga-radio station yun. Lahat sila. Kaya nahihiya na sila. Tapos, yung mga taga-relaxing Finland, 3 kasi sila. Ngayon, 4 na yata o 5, hindi na ako masyadong aware. Pero yung 2 nagpupunta lagi dito, binibusit ako. Kapag nagluluto ako at nag-upload ako, dinadamihan ko talaga pag pansit, lumpiang Shanghai, automatic pupunta dito yun. Hindi, para na kami kasing magkakapatid. Yun. O paano po? Baka mamaya mabuisit yung mga ibang manonood sa inyong fans, baka sabihin. Hindi naman po fans. Siyempre family tayo sa pinilangan lang. Ayoko naman kasing pagkausap ako yung na-intimidate. Nakaka-English na ba ako? Ayoko po kasi nang may ilang na nararamdaman. Kasi gusto pag nakita-kita sa personal, bato ka na lang tayo. Promise yan kuya. I swear, promise dapat yan. The next time na umuwi ka, kailangan magkita tayo. Ano pa sa loob mo sa akin? Hindi, sige. Kaya lang kita sa nakakain tayo sa labas. Somewhere. Kaya lang, kuya, pwede bang sa BGC tayo, kasi ay, naku. Sorry, medyo, pwede na sa akin medyo high-end ng konti yung lugar na yun. Last year, nagkaroon kami ng office doon dati sa BGC. Ano mo pala kung saan yun eh? Alam ko, syempre. Go tayo doon. Basta. Promise, di kita hold upin. Hindi, kahit naman sa kung saan ko komportable, kahit naman dyan sa bahay ninyo, maghanda lang kayo ng 1 lechong baka, 2 lechong baboy, 10 lechon manok, diba? Simple, mga ganun simpleng bagay. Sige po, salamat. Ha? Ay, hinihintay ko po yung vaccine bago ako mag-travel sa Pilipinas. Tama. Sige po, salamat sa oras. God bless. Bye-bye. Ingat po. Mabuhay! Yes, nakausap ko na din kayo sa wakas. Kamusta po? Kamusta po, Ma'am Hazel, sa inyo at sa inyong anak? Kamusta po? Eto po, buhay na buhay pa. Sensya na po, ulit. Ayan.
Hindi po yan live. Siyempre, edit po muna natin. Kailangan mukha tayong tao sa video pareho. Sige po, sige po. Oh, kamusta naman po ang buhay diyan sa Cavite? Di ba Cavite po kayo? Opo. Natandaan ka, di ba? Kamusta naman po? Po, mabuti naman, nakakaraos naman, kaso ECQ po kami, madami po positive cases dito sa amin. O nga po eh. Nakita ko rin. Naman po, kamusta dyan sa Finland? Dito po wala naman pong ganyang may mga restrictions, may mga ibang mga lugar, certain places po talaga na hindi po basta-basta makalabas, pero malaya pa rin po yung mga tao po dito. Talagang gusto kasi practice ng government, may kalayaan pa rin kahit paano, kaya lang yung mga lugar talaga na affected, medyo mahigpit po sila. Hindi katulad po sa Pilipinas talaga pag sinabing nationwide dito hindi naman po ganun. Dito po sa amin, sa report, according sa statistics, 0 case kami dito sa all of Finland. Pero syempre, hindi nagre-rely, hindi umaasa po ang mga tao sa ganun kasi iba hindi naman nagpapates. Kaya ingat-ingat pa rin po sila. Kayo po, nagkausap din tayo sa wakas. Ano naman po pinagkakaabalahan po ninyo sa buhay bukod po sa pagtambay po sa tindahan ng araw? Hindi po. Sure po ako by profession, Kuya Benson. Ano po? Nasa public school po ako nagtuturo. Wow. Naku, napaya na. Oy, ma'am, pasensya na po. Sorry po, kala ko sa harap na tindahan kayo tumatama, hindi pala sa faculty. Kamusta naman po sa faculty room? Mabuti naman, magamit tambak lang po kami na. Wala po kaming faculty room. Wala po. Wala po kaming faculty room, Kuya Benson. Hindi ko po makita yung kagandahan po ninyo. Nakikita ko lang po yung buhok po ninyo. Sa akin to, tiyang din yung... Ayan! Ilabas niyo naman po yung kagandahan ninyo. Ayan. Ang ganda po ninyo. Labas po niyo yan. Ayan! Sige, continue po tayo. Hindi, di ba po ngayon puro online? Seryoso na po tayo. Di ba po ngayon puro online na po yung klase? May mga modules. Yes, I conduct my lessons through online. Pakinggan niyo si ma'am. Sige, ma'am, continue. Paano po kayo nagtuturo? Okay. So I conduct my lesson through online, through Google Meet, and also for those students who don't have internet connections, they all undergo modular with the use of modules. 8 years yun! Okay, go on. And then nagmo-module po tsaka online, tapos once a week ganun. Tapos nabibigay ng instruction gamit ng Messenger, Facebook, kung ano lang pong Dali lang po. pwedeng ways. Hindi po namin makita yung mukha nyo, yung ding-ding nyo lang pong yaman-yamanan na nakikita namin. Yan. Teka lang, buksan ko nga po yung ilaw. Ay, buksan po ninyo para mas... Ayan! Di ba? Ayan. Ayan po. O sige, kamusta naman po? Ito magandang usapan po yan. Medyo habaan po natin yung kwentuhan po natin. Ano background para maganda naman. Ayan. Yan. Ayan! Mas mayaman ang background. Excuse me po. Maganda pag-upload. Ayan. O, pa syempre naman makikita. Sabihin nyo po yan sa buong eskwelahan po ninyo mag-subscribe sa Pinilangan Lakbay. Of course, Kuya Benson, lagi ko inaano yung vlog mo sa mga co-teachers ko. Ito po. Baka gusto po ninyong banggitin po yung eskwelahan po ninyo dyan sa Cavite at ano po yung mga pagsubok o challenges po bilang isang guro na nagtuturo po sa online para malaman din po ng mga estudyante, mga nasa bahay na magulang ang pinagagawa sa kanilang mga projects. Ala? Hindi, joke lang po yun syempre. Sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Okay, 1, 2, 3, go. Action! Shout out po sa principal namin sa Carmona National High School.
magulang ko, sa mga handle ko, sa hawak ko ngayong school year, 2020-2021. Be strong lang tayo, laban lang tayo. Sa mga parents po, wag po kayong mang-away kapag kayong mga anak niyo po ay mababa po yung grades. Intindihin at unawain na lang po na chinecheck din po yung output ng bata at hindi lang po ay bigay lang po ng grades. Opo. Kung may mga concerns, direct lang po diretso sa teacher at makipag-ugnayan po, open naman po lagi ang teacher. At tandaan po na mag-start po yun Monday to Friday sa oras lamang po ng 8 hanggang 5 p.m. pag magtatanong. Yun. Yun! Di ba? Salamat po kay Sir Pepe po sa Carmona po, sa eskwelahan po. Carmona po, di ba? Carmona po, Carmona National High School. Carmona National High School, kay Sir Pepe po. Maraming salamat po. May tanong po sa inyo, Ma'am Hazel. Ito pa ay napakagandang tanong. Sige po. Di ba? Para tayong nasa nasa question and answer. Isang tanong lang po about sa pagtuturo. Sa tingin po ninyo, kapag bumagsak po ba ang isang estudyante sa isang subject, halimbawa kayo nagturo, masasabi niyo po bang failure kayo as teacher na bumagsak yung isang estudyante o binagsak ninyo? Masabi po ba ninyong failure kayo dahil bumagsak yung isang estudyante at binagsak po ninyo? Ano po, before po kami nagbabagsak, ay ini-inform muna namin yung bata kung ano yung pagkukulang niya. Hindi po kami agad-agad nagbabagsak. Tapos po, meron po kaming tinatawag na intervention. Kung saan binibigyan po ng second chance yung bata na maipasa po yung kanyang grade sa subject kung ano man po yung ano niya, may pagkukulang po siya. Ngayon po, ina-assist po yung bata. Kapag po, binigyan na po siya ng chance at hindi pa rin po nagawa, that will be the time na, ang pinaka-importante po talaga is communication with the parents. Bakit nga ba bumabagsak ang bata? Ano ba yung pagkukulang? Dapat po ay monitor din po siya ng parent niya. At dapat po, yung magulang at ang teacher po ay dapat join hand po para po sa ano ng bata. Yun po, Kuya Benson. Pero po, ako ini-inform ko po talaga kung ano yung mga yung kulang ng bata. Kunwari ngayon sa pandemic ngayon, dahil pandemic, ini-inform ko po talaga kung ano ba yung mga kulang na hindi pa sa ganyan. Opo, napakaganda po kasi. Po, as much as possible po, hindi po talaga nagbibigay ng failure na grade. Kasi po, magre-reflect po yun sa teacher. Yung ang katotohanan. Pero sa teacher po, as much as possible po, bigyan ng intervention, bigyan ng remedial yung bata. Pero para sa akin lang po ito lang po ay sariling opinion. Kasi syempre hindi ko naman po itatanong sa inyo kung nagbabagsak kayo o hindi kasi personal po yun dahil parte po yun ng process ng profession po niya at personal po yun na bagay bilang isang guro. Ayoko po itanong po yun. Ako naman po siguro yung opinion ko po para po sa akin na dahil sa experience, ayoko pong ikumpara ang Finland at ang Pilipinas. Para lang po sa akin sa aking karanasan bilang naging estudyante. At bilang nagturo din po, kasi nakapagturo din po ako dito sa Finland. Para po sa akin, kapag binagsak po ninyo ang estudyante, considered as failure kayo as teacher. Para lang po sa akin, opo, or as educator. Kasi para po sa akin na minsan nalalaman po natin yung culture difference, di ba po? Pag nagpunta po tayo sa iba't ibang lugar o sa ibang bansa. Sa Pilipinas kasi, napansin ko lang po ito hindi comparison. Nung nasa Pilipinas po ako, siyempre, nung naging estudyante po ako, kapag hindi kayo aktibo, hindi kayo masyadong mabibigyan ng atensyon ng ibang guro. Hindi naman po lahat ng ibang guro. Kasi po sa Pilipinas, kapag napansin po ang isang estudyante na matalino, talagang binibigyan nila ng suporta yung matatalino o yung mga estudyanteng aktibo. Pero on the other side, may mga teacher talaga na mas binibigyan ng atensyon yung mga estudyante na may hina. Yun po yung aking opinion lang. Kasi po kapag nag-focus po tayo sa mga aktibong estudyante, parang bumaba po yung self-esteem, saka yung motivation po ng ibang estudyante na hindi masyadong aktibo. Excuse me po. Kasi naniniwala po ako na wala pong estudyanteng bobo, wala pong estudyanteng mahina ang ulo. Ang mga estudyante po ay
merong mga kahinaan na hindi talaga nilang kayang gawin dahil syempre naapektuhan din ng environment nila, ng pag-uwi nila sa bahay. Kasi kapag binagsak po yung estudyante, napakasakit po sa mga magulang po noon. Kahit sabihin po natin na kung siya na yung pinakawalang ya, pinakamakulit na estudyante, pero pag nakita niyo yung mga magulang tapos binagsak niyo na napakabait pala ng mga magulang, di ba napakasakit po? Isipin po ninyo na ano pa ba ang pwedeng paraan para bigay ko sa bata na to para magbago? At least tong bata na to, pag nawala sa school na to o gumraduate sa school na to, naalala ako bilang isang guro na sinuportahan ko siya. Naalala niya ako na ganun pala si Ma'am Hazel na dati sira ulo ko pero hindi niya ako binagsak. Binigyan niya akong pagkakataon na naniniwala siya sa akin na meron pala akong pwedeng gawin na kaya kong gawin na ibigay sa akin. Yun po yung ano ko po, yung opinion ko. Dali, umusad po yung camera. Medyo seryoso po yung usapan po natin. Kayo po yung pinakamatagal na kausap ko kasi napakaganda po nito kasi lalo na po ngayon panahon ng pandemya, napakaganda po talagang ibahagi po sa mga mag-aaral, sa mga magulang na at mga guro na talagang kailangan po talaga ng proper na koordinasyon at komunikasyon. Opo. Yes, pero kahit hindi pa po pandemic po, kailangan po talaga is meron every quarter po pagkatapos po ng first grading, halimbawa ganon. So before po yun magbigay ng grades, meron po siyang tinatawag na parents, teachers, parang meeting, ganon, papatawag yung mga magulang. Ngayon po ay kakausapin, kakamustahin, pupunta ka advisor, ganyan. Kakamustahin kung kumusta ang performance ng bata, ganyan. Tapos ang tawag po, feedbacking po nag-feedback ka ng regarding ng performance ng estudyante dun sa nanay, kung kumusta ba yung anak niya, ganyan. Tsaka din po na-open. Kaya at least yung nanay, monitor din po yung anak niya. Pero sad to say lang kasi po, may mga magulang na alam niyo yung hindi pumupunta. Opo, naintindihan ko po kasi ayun nga po gusto ko ring i-share. Meron po kung isa sa mga pamangkin ko po sa kamag-anak ko po. Isa po sa mga kamag-anak ko na talagang munting na po siyang ibagsak. So ako po yung kinausap ng kamag-anak ko kasi sobrang busy po siya sa trabaho. Talagang nagmamakaawa po sa akin. Hindi po pa kasi makapag-leave sa trabaho. At hindi naman pwedeng kumausap sa school ng Sunday dahil Sunday lang po siya libre. Talagang nakiusap po sa akin, umiiyak, nagmamakaawa na, Benson, pwede mo bang kausapin yung teacher, pumunta ka sa eskwelahan? Sabi ko, paano ba gagawin ko? Kilala mo naman yan, syempre, yung pamangkin mo. Sa isang kamag-anak ko po. Sabi ko, sige, ano ba ang problema ng bata? So, syempre, hindi ko nga alam eh. So, ako naman, medyo close naman po ako dun sa bata kinausap ko. Okay lang ba sa'yo? Pumunta ako sa eskwelahan. Sabi, sige po, ako na lang kahit na hindi ka na sumama. Dahil pumunta po ako sa eskwelahan. Gusto ko lang po din sabihin sa ibang mga guro at sa iba pong namumuno po sa institusyon. Hindi naman po ako, wala po ako sa posisyon na ganito para magsalita. Gusto ko lang pong i-share kung ano po yung naranasan ko. Kasi may mga magulang po talaga na hindi po makapunta sa eskwelahan at wag po nating sisihin. Hindi po kasi ninyo alam na hindi po lahat ng teacher, sa iba po. Iba po kasing mga magulang, lalo na po sa panahon po ngayon, noon o nung nakakapunta pa sa eskwelahan ng mga bata, na meron po talagang magulang na doble po talaga kumayod para po matustusan yung pangangailangan po ng kanilang mga anak. Meron pong mga magulang na nasa abroad at pinapupunta yung mga kamag-anak po nila para pumunta po sa eskwelahan at nakikisuyo. Huwag po natin sisihin kung wala pong representative minsan o makapunta yung mga bata. Dahil ako po mismo naranasan ko po yun na malayong kamag-anak ko, doon ko lang po talaga naramdaman na ganun pala kahirap sa isang bata na walang magulang na pupunta sa eskwelahan. Tapos, naawa din ako sa bata kasi
lagi siyang pinapagalitan ng teacher dahil makulit nga siya. Kasi minsan yung attention po talaga ng magulang, syempre hindi nabibigay niya sa bata, pero napakabait po nung bata. Siguro yung atensyon ng bata, kapag nasa eskwelahan siya, doon siya nakakakuha ng atensyon na hindi niya po nakukuha sa bahay. Kasi kung sa bahay nga po, di ba, kung wala po yung mga magulang, at sa eskwelahan, makikita po natin makukulit na bata, doon po sila nakakakuha ng atensyon. Kaya nung nagturo po ako, mas hindi ko na lang pinapansin, hindi ko po sinisigawan. Kasi iba-iba naman po tayo bilang educator kung paano i-disiplina po ang mga bata. Kasi ako po, Kasi iba-iba po yung style kasi ng ng mga teachers. Opo. Merong mabait. Opo. Ganyan. Pero Pero ako po, kahit po ba teacher, ako po sa akin po, parang sa akin kasi ay motherly po ako. Opo. Alam mo yung parang, parang iniisip ko silang parang anak. Yun po. Opo. Tapos kasi, parang i-remind mo lang, pero nandun na po yung napapagalitan mo. Ganun. Opo. Chinecheck ko lang po. Opo, Pero akong student na yung mga magulang nga po ay nasa ibang bansa or broken family, kaya ilaalam ko po talaga. Alam mo, Kuya Benson, inaalam ko din po yung background ng bata. Kumusta kaya to? Bakit kaya ganito? Tapos chinachat ko yan. Sabi ko, kamusta ka na? Anong problema? Bakit nagkaganon? Kaya nalalaman ko po talaga na maanis, broken family kasi, ganyan, wala pong Tama po kayo. Inaalam ko din po yung situation ng bata. Kaya minomotivate ko, kahit ganyan yung buhay huwag mong papabayaan yung pag-aaral mo, gano'n. Dapat i-inspire mo din sila. Opo. Kaya parang iparamdam mo, Kuya Benson, na yung parang bilang yung parang bang hindi ka lang isang teacher, kundi nagiging kaibigan ka na rin at parang nagiging ka na rin, mother na rin para sa estudyante, gano'n. Tama po, sana po lahat ng teacher ganyan po. Siyempre, hindi naman po ako, sinasabi ko lang po, may mga ilan po talaga na ibang mga teachers na talagang iba po yung approach sa estudyante. Yung po sasabihin na negative. Kasi hindi naman po ko, opo, kasi siyempre ang school, kinukonsider po yan as second home, di ba? Yes. Siyempre, mayroong mga institution na as institution, foundation, or business. Siyempre, depende naman po sa approach ng isang institution. Kaya, pero Kuya Paul, ito naman ay hindi sa school. Parang naman to ay yung sa pag-apply naman ng trabaho abroad. Ako kasi ay nag-try ako mag-apply sa US. Yung tinatawag na teacher exchange program. Kasi plano ko po sanang lumipat ng US kasi mas malaki yung sahod. Ngayon, nag-apply po ako. Ngayon ay medyo alanganin pa kasi parang nagdadalawang isip ako kasi lumalala doon yung hate crimes, yung tinatawag na Kumusta naman po dyan sa Finland? Well, wala po dito kasi dito kahit nakita niyo po nila kayo, bawal ang naming dito, yung tuksin kayo, tawagan kayong ganito. Halimbawa, taba, bawal po yung gano'n. Wala po dito. Dito napakataas po yung yung standard of respect, yung pagtrato po sa bawat isa. Kahit na ayaw nila kayo, hindi po sila magsasalita. Talagang yung respeto po dito, napakaganda, napakabait po ng mga tao dito, disiplinado. Kaya marami nga pong gusto pumunta dito sa Finland. Kaya lang nga po, syempre, language po talaga ang main requirement po. Wala po, hindi po sila naniniwala sa superstitious belief. Basta ang paniniwala lang po nila dito is don't talk religion and politics while working, ay lang po. Kasi dito po, ang importante po dito ay individuality. Kung anong pininiwala mo sa buhay mo, respetuhin, at saka yung privacy mo, respetuhin. Yun po ang paniniwala po nila. May simbahan naman po dyan. Opo, Lutheran naman po kasi ang main religion po nito Lutheran. Po. Ilang years na po kayo dyan? Magpo-14 years na po. Wala, ang tagal mo na. Gurang ka na pala dyan. Magpo-14 years po. Napagtsatsagaan pa ako ng Finland. Paano po? Naka-ano ka pa dyan. Yung parang established na yung word mo. Talagang pinag-aanuhan talaga yung sa akin kasi nag-ano pa lang ako, nagbabalak pa lang. Kasi plano kong Kuya Benson pag-abroad para makabili ng farm kahit 1,000 square meter. Yung makikita mo sa post ko, madami akong farms na tinitinda. Agent lang ako. Huwag niyo pa sabihin lang kasi hindi niyo alam, one day
nakabenta kayong biglaan, di ba? Yung sinasabi nyo lang, yung pala yung magiging key sa pagbili niya ng Agent ako ng Robinsons lang. Agent lang ako, Kuya Benson eh. Kaso puro mga details, how much. Hindi, okay lang po yan. Tsaga-tsaga lang po. Pasensya na po kasi may nagdadial po, hindi ko po napansin kung sino. Paano po, Ma'am Hazel? Maraming salamat po sa inyong time. Maraming salamat din po sa inyong pag-share na experience sa pagiging guro sa online. Sana napanood to ng ibang estudyante. At sa mga gustong mag-abroad din po. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong family, ingat po Share nyo po sa school kay Sir Pepe po sa Carmona, kay Sir Pepe. Maraming salamat po at napakaswerte po ninyo nagkaroon po kayo ng katulad ni Ma'am Hazel Cotamora. Salamat po, ma'am. Ingat po sa inyong family. Salamat po. Bye-bye. Hello. Hello po. Magandang hapon po dyan. Nasaan po kayo? Nasa Taytay po. Taytay Rizal. Si Ma'am Joanne Valencia. Sino po kasama po ninyo sa bahay? Mga bata po. Pakita nyo naman po. Si Ray. Mabuhay! Yan. Sabi mo po. Yan. Taytay Rizal. Napaganda naman po ng lugar po ninyo. Kamusta naman po yung sitwasyon po natin sa Taytay Rizal? Ay, isipin po kami lockdown. Opo. Isipin po ngayon. Pero kasama niyo naman po ang buong pamilya sa bahay. Tama naman. Opo. Baka may gusto po kayong batiin. Binabati ko po yung mga kamag-anak ko dyan sa Amerika, sila Tita Becca, sila Tita Vinya, and their family ko. Wow! Shoutout po sa natin ko, sa pamilya ko po din. Ay, yung mga parents po nyo, kasama po ninyo sa bahay? Nanay po, nasa kabilang street lang. Okay. Hindi naman pala mamimiss at least kahit paano yung madali lang pong makasama. Yung mga kaibigan nyo po dyan sa harap ng tindahan, baka gusto nyo. Baka gusto nyo. Dito. Wala naman po ba? Mukha nga po seryoso kayo. Si ano po, kayo lang po. Magmumukbang. Ano man lang. Sinisave namin yung videos mo. Ano po pangalan ng ano po ninyo ni little boy? Si Gabriel. Gabriel. Ikaw nagmumukbang ka rin ba? Ano minumukbang mo naman? Mga pagkain. Ano paborito mong ulam? Sinigang. Wow! Pareho tayong paborito! Sinigang! Masarap bang magluto si Mami? Masarap daw ba magluto si Mami? Yeah. Wow! Paborito kasi namin sinigang eh. Sinesave namin yung video mo hanggat may data ka. Paborito rin po sinigang, lalo na yung buto-buto ay ang pinaka-paborito kong ulam. Sinigang na buto-buto. Ano po ba specialty ng mga taga Taytay Rizal? Bukod po sa... Lauya po. Lauya. Ano po yun? Ano po yun? Nilagang pata na may atsuete, may saba, may kamote, at matamis po yung takaw. Parang nasa pinasarap o kay MJS po yata yun, ano? Yung pagkain po na yun. Parang hindi ko alam kung pinasarap po yata o kay MJS yung ulam po na yun. Napanood ko sa YouTube eh. Parang pinasarap kay MJS. At least, puro kapuso naman yung nabanggit ko. At least hindi tayo. Para naman sila kapuso. Calling dun sa dalawa. Yung ano naman po, paano kayo namamalengke? May schedule din po ba ng pamamalengke po dyan para po sa pamilya po ninyo? Nagtalaga sila ng mga kailangan may ID na, meron ulit quarantine pass. Okay. May nakaschedule kung pwedeng mamalengke. Halimbawa, 3 beses ang linggo lang. Pero isang tao lang po pwedeng lumabas sa bahay po ninyo katulad po sa ibang lugar? Ganun. Parang national din po yan sa Pilipinas. Nationwide, yung isang tao lang bawat isa sa pamilya pwedeng mamalengke tapos may schedule. Opo. Paano po? Ang importante po, magkakasama po yung pamilya. Napakaswerte po ninyo. Kasama po ninyo ang family po ninyo. Kami po sobrang namimiss na po namin ang Pilipinas.
Ayun po yung pinakamagandang blessing po natin kahit po na quarantine. Nagkakaroon tayo ng time sa family. At napakasarap po ng pakiramdam na kasama po ninyo ang pamilya po niya. At ako po talaga yung naiinggit. Paano po? Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Hello! Bye-bye! Ingat! Salamat! Mabuhay! Yeah! Kamusta naman po? Anong kulit? Kamusta po? Ano po pangalan po nila? Princess po. Mukhang may kasama po kayo sa likod. Baka gusto niyo po ipakilala. Hello. Ano to, kumakain po eh. Wow! Ang sarap naman. Ano po ulam po natin dyan? Mukhang may inihaw na ako nakita. Vamos po. Wow! Sarap naman! Nakakamiss ang Pilipinas. Saan po kayo sa Pilipinas? Sa Taytay po. Takuan po. Taga-Taytay. Kanina may nakusabihin po ka taga-Taytay. Yun, alam ko na po yung sitwasyon kasi kanina po nakipag-chismisan ako sa isang Taytay. Kaya alam ko na po yung mga pangyayari po dyan. Hindi, joke. Hindi, kamusta naman po yung family po ninyo dyan? Nasa Mindoro po sila eh. Bali, ano po. Ako po, tsaka yung mga kapatid ko po nandito. Baka gusto nyo pong batiin po yung... Baka gusto nyo pong batiin po yung mga kamag-anak po ninyo sa Mindoro. Opo. Hindi ako binabati ko po yung mga taga Mindoro. Kamusta po? Panoorin niyo po si Sir Benson. Ay, Pinakang lakbay. Pangalanan nyo naman. Ano po pangalan ng mga kamag-anak po ninyo? Yung mga pangalan po ng kamag-anak sa Mindoro para naman po matawanin naman din po sila. Ano po, Reyes po, tsaka Tria, tsaka po Infante po. Okay. Yung hindi po ba pwede banggitin yung mga first names po nila? Ano po, Jonico Infante po, tapos si Edita Infante po. Parents nyo po sila. Opo. Hello po, kay nanay at... Pwede ko po mabatiin yung jowa ko po, nahihiya po siya eh, ayaw magpakita. Pero siya po yung unang nanonood sa inyo eh, tapos parang sinabi niya po sa akin yung vlog niyo. Kaya pinapanood. Bakit ayaw pong pakita sa camera? Mahihiya. Buong mundo lang naman pong makakakita. Sige po, batiin niyo, ano pong pangalan ni Sir? Herminio Manalastas po. Kay Sir Herminio. Kay Sir Herminio Manalastas, maraming salamat po. Opo. At sa inyo rin po, sa inyo pong nanay at tatay, kay nanay at tatay Infante. Infante po, di ba apelyido nila? Opo. Sa mga taga Mindoro, maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa naman po kasi... Nakakatuwa naman po kasi masayahin kayong tao at nakaka-relax kayong kausap. Yan. Siguradong matutuwa si nanay at... Siguradong Shock lang po kasi sa dami niyo pong subscriber, ako po yung natawagan. Hindi naman po. Lahat naman po kasi ng subscribers kino-consider ko pong family. Siyempre pinapahalagaan ko po. Siguradong Sir! Kamukha pa naman ni Sir yung vocalist ng After Image. Nahihiya sa camera. Kaya nga po. Pwede ko pong picturean? Sige, pasdali. Ingitin muna ako ng mabangis. Ayun, sige. Bali, pogi po kayo dyan. Kahit sa angulo naman po, pogi po eh. Wow, wag naman po tayo mag-utuan. Wala po tayo sa harap ng tindahan. Ayan. Okay na po. Sige po, ingat po kayo dyan sa family po ninyo. Basta lagi pong positive. Ingat po lagi. Opo. Lagi nyo po rin pong tatawagan po mag-anong po ninyo sa Mindoro para hindi naman pong balungkot. Sige po, salamat po. God bless po. Ingat po sa inyo dyan. Salamat. Mabuhay! Ayan! Kamusta na po? Hindi naman po ba nasunog yung sinaing po ninyo? Hindi po, sir.
Ayan, saan po kayo sa Pilipinas? Ano po pangalan nila? Jennifer po. Ano po apelyido po ninyo? Frera. Okay, saan po kayo sa Pilipinas? Sa Bataan po. Ah, Bataan. Wow, napakaganda naman po ng lugar po ninyo. Isa po sa pinakamagandang tourist destinations. Ganda Yeah. po. Kamusta naman po ang sitwasyon po dyan sa Bataan? Okay naman po. Medyo maluwag na po. Ah, kasama niyo po ba yung family po ninyo? Aha. Ito po. Ah, sa sino, Bataan. sino po kasama po ninyo sa bahay? Mga anak ko po. Ah, okay. Baka gusto po nilang makita po ang sarili po nila sa Pinilakan Lakbay dahil i-upload po natin ito. Po. Ay, sir, pabati lang po. Yung nanay ko po, birthday po ngayon. Ah, April 10. April 10. Ano po pangalan ng nanay po ninyo? Kita Katuraw. Pinapanood din po niya kayo. Pakiulit po, pakiulit po pangalan ng nanay po ninyo. Narito Katuraw. Clarita. Katuraw. Clarita Caturo. Nanay Clarita Caturo, happy birthday po sa inyo ngayon. Ayan. Po kayo, gustong-gusto niya po yung nangunguha po kayo ng mushroom. Opo na. Talaga nanonood naman si nanay. Baka meron pa po kayong batiin pong iba. Bukod po sa inyong pinakamamahal na nanay. Mga anak ko po, pinabati ko rin po. Ano po mga pangalan po ng mga anak po ninyo? Saka Ella po, saka Chinuel. Apo. Ay, mga kapitbahay, wala po ba kayong mga best friends dyan ng mga kapitbahay? Mga chismosa po. Ay, wag nyo na po pangalanan, baka pumano tayo, madali tayo dyan. wag na po. Bigla ko naubo dun. Ano po ba ang specialty po ngayon sa Bataan? Kasi dati nagpupunta po ka ng Bataan. Naalala ko po, may nabili po ka dyan sa street food na mga ihaw-ihaw. Ano pa, bukod po sa ihaw-ihaw sa Bataan, ano pa po yung mga ibang specialty? Ay, dito po yung marami hong mga bagoong, saka yung mga nagtutuyo ho. Ayun, oho, yung mga tuyong sa linyase. Yun ho, marami ho rito. Dito ho yung halos yung kabuhayan. No? Kasi tabing dagat po kami. Ayun, naku, napakaganda naman. Ay, sa mga nanonood po sa YouTube, ayan, meron din pong producer po ng mga tuyo ang nagdadaing po sa Bataan. Napakaganda po ng lugar niya kasi medyo malapit din po sa dagat yung ibang lugar po sa Bataan, di ba po? Tama po ba yung sinabi ko? Tama po. Okay, baka mamaya sige po. Paano po, maraming salamat na naman po sa nawala na naman sa sarili ko. Hindi naman ako nagmumukbang. Salamat po sa oras po ninyo. Ingat po sa inyong mga anak, sa nanay po ninyo, sa buong family po ninyo. Nakakaingit po ka syempre sa Pilipinas, kasama niyo po family po ninyo. Basta positive vibes lang po tayo lagi. Ingat din po kayo. Maraming salamat po. Ingat po. God bless. Hello po. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Kamusta po dyan? Hello po. Kamusta po? Saan po kayo sa Pilipinas? Sa Isabela po. Isabela. Ano po pangalan nyo? Pwede nyo po bang introduce? Ako po si Risa. Baka may mga gusto po kayong batiin. Sa Isabela po kayo? Opo. Malapit po sa Tugigaraw, tapos Nueva Ecija. Ay, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, tapos Isabela. Cagayan. Cagayan, yun. Kasi dati nagtrabaho po sa marketing, bumabayahe po ako dyan. Kamusta naman po ang pamumuhay po dyan sa Isabela? Kamusta naman po ang sitwasyon po ng pandemya? Medman po, talagang, opo, yung pandemya po, ay talagang na dadali tayo. So, medyo okay lang din. Nakakaraos naman po kahit pa paano, kumakain at Ayun. ang araw. Ayun po importante. Baka gusto nyo pong batiin po yung may mga utang sa inyo. Pagkakataon nyo na po ngayon. Hindi, baka may mga gusto po kayong, ibig sabihin ko po, baka may mga gusto kayong batiin.
Baka may mga gusto po kayong batiin. Anak ko, binabati ko lang po yung asawa ko, si Tom, yung mga anak ko, si TJ, si LG, si Iya. Yan, si Kas- Tagay-Tiyagay. Kasama niyo po ba sa bahay sila? Opo. Okay. Sige po. Paano po? Salamat po. Magandang gabi po dyan sa Magandang hapon pala. Magandang hapon po dyan sa Pilipinas. At ingat po kayo lagi dyan. Mabuhay! Yan! Hello po! Hello po. Saan po kayo sa atin? Hi po! Nanay, ito na, nanay. Oh. Hello po, Nay. Magandang hapon po sa inyo. Saan po kayo sa atin sa Pilipinas? Sa Bangbang po, sa Bulacan po. Bambang, Bulacan. Taga Bulacan din po ako. Ayan. Kamusta naman po ang lagay... Ano po? Po? Kamusta naman po ang lagay po natin? Ano po yun? Kamusta naman po ang lagay po natin dyan sa Bambang, Bulacan, lugar po ng ating mayor? Ano po, ECQ po rito sa atin. Okay. Mga ilang araw po yun? ECQ po. Mga ilang araw po yun? Hello po, Tay! Sabay ko po yung tatay ko. Lagi po kayong pinapanood din sa ano. Salamat po. Sa ano yun, sa YouTube niya? Pinilakan lakbay. Pinilakan lakbay, lagi po niya kayo pinapanood. Salamat po, Tay. Kamusta naman po, Tay? Hello, mabuti yun. Saan po kayo dyan sa Nag-ipresyo kami, Bulacan. Purok 3? Purok 3. Ako po dating taga Matungaw po ako ngayon. Dati po akong taga Matungaw. Kamusta naman po ang lagay po natin dyan sa Bambang, Bulacan, Tay? Medyo, pandemic ko ngayon dito. Mga ilang linggo po yung ECQ po dyan. Mahirap po dito ngayon. Pangingisda ako, ala na akong buhat, pangisdaan eh. Opo, ganyan. Dito rin naman po medyo, rin po, mahigpit din po dito. Hindi rin po kami basta-basta makalabas. Kahit naman po sa parte ng mundo. Pero ang kagandahan po dyan sa Pilipinas, kahit anong oras, pwede kayong lumabas, kasama po pamilya po ninyo, sama-sama. Dito, syempre, katulad po namin mga nasa abroad, namimiss po ang Pilipinas, hindi po kami basta-basta makalabas. Kaya, napakalaking grasya na po yun, nakasama po ninyo lagi po yung pamilya po ninyo, di ba? Lagi namin kayo sinisibaybayan eh. Salamat po, namimiss ko po yung Pilipinas sobra. Naalala ko po yung Bambang. Meron po dyan tulay ng Kawayan dati, between Santa Ana and Bambang, dinadaanan po namin nung high school ko po. Kaya lang ngayon, na po, konkreto na po yung tulay po na yun. Dati po, Kawayan lang. Nahiya si tatay eh. Medyo mahina po signal. Ayan. Ito nanay ko, lagi po kayo pinapanood. Hello po, Nay. Kamusta po? Buti naman. Kamusta naman po dyan sa inyo? Hindi naman po ba makulit ang mga apo po ninyo? Hindi naman ako kulit mga apo mo. Ako, makulit na makulit. Okay lang po yung may makulit. Masaya. Mamimiss niyo po yan. Masaya. Baka naman po may gusto po kayong batiin na mga kamag-anak po ninyo, kakilala, kasamahan sa harap ng tindahan. O baka may utang sa inyo na gusto nyong batiin, hindi. Hindi, baka may mga gusto po kayong batiin, pakibati na po para maging mas... Nanay, maraming nanonood kayo. Bak- May mga kapatid. Binabati ko yung mga kapatid ko sa taga Perez, Bulacan ako. Ano po mga pangalan nila? Kapatid ko, taga Perez. Pangalan nila ano? Si Ipio. Ang dami. Si Peli. Mga Onsenis family kami, Onsenis. Opo. Marami kami, isa kami, nakalimutan ko na. Sabihin niyo. Hindi, okay lang po. Kami kapatid. Opo, sige. Sigurado pag nakita nila yung kayo sa YouTube, alam na nila kapatid niya kayo. Ayun. May mga halaman ako. Ituturo mo ka mo siya. Mga halaman po. Sige po. Ikaw na lang magpakita. Ikaw magpakita.
ipapakita sa inyo, tutur daw po ng nanay ko yung halaman. Ah, okay lang po. Halaman. Kahit yung labas lang po, makita ko lang po yung itsura ng Bulacan-Bulacan. Opo, eto po. Teka lang. Ito. Ayun, nakikita ko na po, nakapaso lahat. Aba, mga succulents, mga succulents pala, mga tanim po ninyo. Magaganda po. Ayan po, ayan po. Mga succulents, okay lang po yan. Ako, maganda pagkakitaan din po yan. Ito po talaga yung hilig niya, yung mga ano niya. Mga gulay. Okay po yan. Okay na okay po pala nanay eh. Basta maliit na, basta may mga tanim, kahit maliit po na space, okay po. Ito po, ayan po. Opo. Yan. Ganda naman. Okay po yan. Marami pong tanim, lalo na po sa panahon po ngayon ng pandemya. Kailangan po talaga eh. Yung ano natin, labas namin, ng Bulacan-Bulacan. Opo. Ito po, wait lang po. Dapat po kami ng bahay ni Vice Mayor. Ni Patrick po. Sir, Vice Mayor po, Patrick. si Sir Patrick. Ayan po, Okay po pala. Alam po. Paano po? Maraming salamat po sa oras po. Salamat din, na-miss ko tuloy ang Bulacan-Bulacan. Opo. Sige po, Nay, Tay. Sa inyo po, salamat po sa inyo, Ma'am Rosal. Sa inyo pong family, kay Nanay Tatay, sa inyo pong mga pamangkin, kapatid, ayun, si Baby. Opo, yan po yung mangkin. Sige po, ingat po kayo dyan lagi. Opo. Salamat po, bye-bye. God bless. God bless po. Hello po. Hello po. Ayan, magandang hapon po. Saan po kayo sa Pilipinas? Pa? Saan po kayo sa Pilipinas? Kasama po ako sa natawag. Kasama po ako sa natawagan mo po kanina. Hindi ko po kayo makontak kanina. Opo. Ano po pangalan ninyo? Rosemary Castillo po. Taga saan po kayo? Taga Pampang, Bulacan po. Taga Bangbang din. Kausap, kayo yung kasama ni Ma'am Rosal. Tama po kami sa bahay. Ayun. Kasama po kayo. Magkapatid po ba kayo? Magkapatid kayo? Pamangkin ko po. Pamangkin. Magkita po kami. Nasan po ang family po ninyo? Pa? Family po ni... family ninyo. Ano po? Pakiulit po? Nasaan po yung family po ninyo? Kami lang. Kami din po magkakasama po sa bahay. Kaya kayo din po magkakasama sa bahay. Mukhang malaki po yung bahay po na ano ninyo Nasa kabilang bakod na po nanay ko at tatay ko po. Paano po yan pag ano, pag nagmamalengke kayo o may nagdi-deliver po ba dyan pag umu-order kayo, halimbawa? May isa lang po sa amin pong namamalengke po. Isang tao lang, isang pamilya. Opo. Katulad din po ba nung dati na, for example, MWF or TTH, ang pamamalengke? May quarantine pass, tapos may araw ng pamamalengke. Opo, halimbawa po, hindi po araw yung pamamalengke, hindi po talaga kayo papapasukin sa palengke po. Ganun po pala. At least may konting disiplina na pareho. At least may disiplina po, may magandang sistema po, di ba? Para iwas-iwas. Mga ilang araw naman po yung ECQ dyan sa lugar po natin. Okay naman po. Mga ilang araw po ang ECQ. Mga ilang araw po ang ECQ. Sa ngayon po, wala pong araw po ng pamamalengke. Hindi, ibig sabihin ko po, ilang araw po yung ECQ. Hanggang 11 po. Ah. Hindi po natin alam kung ma-extend po. Okay. O nga eh. Kasi sa Pilipinas ngayon, medyo yung ibang mga taga-ibang bansa, siyempre, sinasabihan na wag mo na mag-travel sa Pilipinas dahil nga sa dumami yung bilang ng naapekto ng
pandemya ng COVID. Kaya ingat-ingat din po kayo dyan, lalo na doon sa kayo, yung mga pinsan mo na wag mo nang gumala-gala para naman kami makauwi na. Para hindi na masyadong mag-spread ang corona. Yan. Sana dumating na rin yung vaccine sa atin para maging maayos na lahat, ano? Opo. Paano po? Salamat po ulit sa family po ninyo. Ingat kayo lagi dyan. Basta, Yung pinsan ko, parang naanap ko yung sinasabi yung entrance ko. mabuhay! Sige po, salamat. Sinasabayan po kayo pag nagsasabi po kayo ng mabuhay. Salamat. Sige po, salamat. Kumakabay din po magdasal kung bata po na Wow. magdasal po kayo bago magmukbang. Wow. Sige po. Hello, baby girl. Sige po. Salamat. Salamat po. Mabuhay! Yan! Hello po, Ma'am Lotlot Tolentino. Nasa work ako. Nasa work po ba kayo? Saan po kayong bansa? Greece. Greece. Baka may gusto na lang po kayong batiin sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, sa mga mahal po ninyo sa buhay. Happy golden anniversary sa mama at papa ko. Ano po, okay lang po ba i-mention ang pangalan po nila para... Oo, okay lang. Opo. As a 25 pa, Ano po pangalan ng parents po ninyo? Rufino at Ligaya Tolentino. Opo. Saan bansa po kayo ngayon? Sa Greece? Oo. Europe din po kayo. Paano po? Hindi na po ako masyadong aabalahin kayo at ingat po kayo dyan lagi Laban lang. God bless po. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Ayan. Siyempre ending. Hindi pa rin ang pagmumukha ko para break muna. Recess muna. Pahinga muna. Dito po muna sa aking mga halawan. Maraming salamat na po sa inyong oras na inilang sa Pinilakalakbay. Napakasarap po talaga kausap ng mga Pinoy. Napaka-open. Nakakamiss po talaga ang Pilipinas. Sana sa susunod ko pong pagtawag at dapat mas masaya. Enjoy lang po natin. Maraming salamat po. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!